Po mga guys, ako po ang inyong lingkod, si Ate Tess. Gagawa po ngayon ako ng sarili kong version ng Maha Blanca. And sariling, kumbaga, on my own ingredients din kung sana kumagat sa inyong panlasa. Ito lang po sa akin version lang. Pero kung magustuhan nyo at pwede rin siguro siyang pambenta pero kasi sa akin, bahay lang. Okay? Ito po yung aking mga ingredients. Isa lang po yung coconut oil para hindi masyadong mantika siya. Kasi actually, coconut oil is talagang meron talaga siyang oil-based kahit konti. Isang latang condensed and condensed o coconut oil. At ilagyan ko po ng isang maliit na cream. At ito po yung cornstarch, 2 cup. At ilagyan ko po siya ng mais. Ito na po yung version ng, minix ko po lahat yung ingredients. Nilagay ko po dito yung mais, yung cream, yung condensed, yung at coconut oil. Hinalo ko muna siya mabuti at tinignan ko kung okay na ang tamis. Pero kasi ako, hindi na ako nag-add ng sugar kasi baka masyadong matamis. At ayoko po ng masyadong matamis. Kaya nasa inyo po kung gagayahin po based on your taste, kumbaga. So yan na po yung mix ko ng ingredients. At ito naman yung cornstarch ko. Nilagay po ako ng 2 cup. 2 cup lang po, yung katulad na po nung kanina, 2 cup na cornstarch. 2 cup siya. Tapos nilagay ko lang po siya ng tatlong cups ng tubig para ma-mix ko siya. Mix ko siya ng minix hanggang sa totally dissolved lahat para pag nilagay natin sa tubig, hindi na siya bubuo. Yan po. Okay na po yan. Ngayon, pupunta na po tayo sa open ng ingredients na para maluto siya. Saka natin isasalin na sabay ang cornstarch. Ngayon po, sasalin natin yung cornstarch. Sumobra na yata yung aking nilagyan. Ngayon po, ihalo natin. Mahina lang po ang apoy niyan. Mahina lang po. Kung masyado po, apoy yan ng malaki. Kasi katulad dito, napuno po siya masyado, kaya kailangan ba tayo dagdag. Bali yung tubig ko po, 3 cups lang to. Ngayon, yung kailangan ko siya haluin at tikman kung okay na yung tamis niya. Medyo bumata pa ng konti, lalagyan natin ang asukal. Haluin na po natin ang haluan. Pagka medyo, ayun po siya. Haluin na ang haluin. Hanggang maging sticky. Actually, nilagyan ko siya ng konting apoy. Ayan. Ayan po. Hindi ko po siya nilagyan ng cheese, pero kahit po kung gusto nilagyan ng cheese, okay na po. Kasi actually, experiment ko lang po din. Talaga naman dahil I was a busy person. Yes, medyo po kasi ako kaya. Kumbaga, medyo kanya po ako kaya. Naisip ko na po para ma-experience ko na magluto ng sariling version. Hindi siya masyadong expensive, pero magastos talaga din kahit sabihin kong mahal ka pa. Kaya hindi naman sayang ang ating effort, sasarap natin, di po ba? Kahit sabihin pang sarili lang natin, at least, masasarap na dapat kasi pang sarili, di po ba? Masarap din po dapat ang panlabas, pero sa akin lang po dahil hindi naman po ititinda. Anyway, sana po, magustuhan niyo po ang aking video. Konting like lang po at konting comment kung ano po kulang kasi ano po kulang talaga ng cheese. Anyway, wala po sa akin cheese dahil wala po kasi nakita ang ingredients sa bahay. Kaya po naisip akong gumawa. Yan po. Gawin ko na gawin siya hanggang sa mahilo na siya. Para masarap. Ito po, medyo lumalapot na siya. Kasi kailangan po talaga siyang pututin. Medyo, malapit na po siyang, and after 5 minutes, baka pwede ko siyang salin sa lalagyan kasi hindi naman salin eh. Okay, yan na po. Nagbubong na po siya. Yan po. Ang aking cooking na tsamba. Wait, dahil siya. Ay, yan na po. Okay na po. Hanggang halo na lang. Sasalin ko po siya. Yan na po. Sarap na po ang kami niya. Pwede na po siyang. Yan na po yung apoy. Baka po. Yan, pwede na po siyang salin. Yan na po ang aking finished product. Yan. So yummy. Ito, subukan natin. Subukan natin. Slice. Bali yan po yung nagawa ko lahat sa, isang lahat ng mga ingredients. Yan po. Thank you for watching. Hope you like it. Please subscribe my YouTube channel.